Hi guys, how are you? So I'm here again, I'm back. So how's your day? So ito na naman tayo, balik na naman tayo. Discuss na naman natin yung um, nangyari dyan sa Pilipinas when PRRD did the Senate hearing with the Blue Ribbon. Alam nyo ba na pinaglaruan lang ni PRRD yung mga tao na nandun. Pero in fairness, mabait naman sa kanila yung mga senador, maliban kay Dilimaw at saka kay sino ba yung isa doon? Si Hontivirus, si Risa Hontivirus. Pero the rest are okay naman. Like, they're trying. Actually, parang si PRRD nga yung nagdala ng ng hearing O ikaw, sige, tanungin mo sila. Ganun siya. Parang hindi na siya naging formal hearing. Parang namanipula niya yung mga tao and everyone is actually okay with it. Like, they respected him. And yung dalawang unggoy lang doon na dalawang salot sa lipunan lang ang tagang sobrang gigil na gigil kay PRRD. Anyways, meron akong nabasa kanina doon sa Facebook na itong si Aura, hindi ko alam, yung Brogelia ba yun? Basta something, yung bading na nag-amok nung nakainom na lango. Sabi daw niya, wala raw tayo sa generation right now na we are actually accepting or parang sinasabi niyang kinukonsider daw yung patayan. Ito lang naman masasabi ko dyan sa'yo, bading. Wala naman sinabi si PRRD na it's okay to kill people, na hindi naman niya sinabi na okay lang na manggurgur ka. Okay lang na manggurgur ka ng mga tao or ano. Actually, hindi ko alam kung tama ba yung sinabi ko. Kung okay lang ba, baka maano ko sa yung term na ginamit ko. Anyways. So, yun nga. Hindi naman tama rin yung manggugurgur ka na lang ng walang kadahilanan, diba? So, normally naman na sinabi ni PRRD doon, kung meron man siya nagugur, it is a legitimate na operation. Hindi yun siya basta-basta lang na pinuntahan mo sa bahay, tinali mo. Palibasa kasi, mga bungol kayo na yung utak nyo hindi umuubra at hindi gumagana sa kakalango nyo at sa kakabangag nyo. Kaya hindi nyo maintindihan, hindi nyo mag-gets yung sinasabi ni PRRD. Kasi nga po, sarado yung isip at puso nyo na tama naman yung ginagawa niya, na mas pinoprotektahan niya yung mga inosenteng tao kaysa yung mga kriminal. Kasi sa totoo lang, ito kung sakali man merong naging legitimate operation, tapos merong nadamay na kamag-anak o nasa paligid nung kriminal na yun, actually ang sisisihin doon yung kriminal Hindi yung mga pulis na nandun sa operation. Yung kriminal ang dapat nasisihin. Kasi unang-una, you have the choice to do the right thing in life. Hindi mo kailangan maging kriminal, pero pinili mong maging kriminal. Kaya kung nadamay man yung mga pamilya mo, ikaw ang dapat nasisihin. Kasi ikaw ang naglagay sa kanila sa sitwasyon na yon. Why? Bakit ka gumagawa ng mali? Bakit mo ginagawa yung mga pagbibenta ng mga hindi dapat ibenta? Yung mga pagbibenta mo ng pulburon, yung pagiging masamang tao mo, yung mga biniktima mo. So kung nabiktima man yung pamilya mo, ikaw ang may kasalanan nun, hindi yung mga pulis o si PRRD. Bakit? Kasi pinili mong maging masamang tao. Ngayon, ang naging collateral damage is yung pamilya mo. So, hindi nyo pwedeng isisi kay PRRD yung mga nangyari sa pamilya ng mga kriminal. Kasi sila ang naglagay sa pamilya nila sa kapahamakan. Dahil sila ang pumasok na maging kriminal. It's their choice to be bad. Hindi tinuro sa kanila ni PRRD. Di ba nga binigyan sila ng pagkakataon na magbagong buhay, binigyan sila ng warning na itigil nyo yung ginagawa nyo or else kapag ka nagkaroon ng engkwentro, kayo yung madadali at wag nyo kaming sisisihin kasi binigyan kayo ng warning. Ganun yun. Huwag kayong tatanga-tanga. Huwag nyo masyadong kinakarir at minamasteral yung pagkabobo nyo at katangahan nyo. Dapat yung pagiging tanga natin, paminsan-minsan lang yun, like once in a blue moon. Pero pag minamasteral mo na yung katangahan mo, yung kabobohan mo, parang hindi na yun normal. Dapat kayo yung kayo yung magpa-psych test, hindi si BP Sara, kasi kayo yung may sapak.
Kayo yung may mali sa utak nyo, sa puso nyo, sa isip nyo, may mali. Kasi bakit? Dahil mas pinoprotektahan nyo yung masasamang tao at saka mga kriminal. Dapat ang pinoprotektahan nyo yung mga inosenteng tao, yung mga naagrabyado nila, yung mga nasaktan, ginahasa, pinatay, yan ang dapat, yung mga ginurgur. Sorry again for the word. Yun ang dapat na pinoprotektahan ng tao dahil human rights din yun. Mas marami sila. Mas marami yung naging biktima kaysa yung mga naging kriminal. So, dapat doon kayo sa tama. Huwag kayo sa mali. Huwag niyong isisi lagi kay PRRD at sa mga pulis. Nakakatanga naman eh. Huwag kayo masyadong tanga. Huwag niyo masyadong inaaraw-araw. Huwag niyo minamasteral yung katangahan at kabubuhan. Buksan niyo yung isip at puso niyo para maintindihan niyo yung purpose ni PRRD to support my fellow Filipinos. Like the whole country, protektahan niya. So, ilan lang ba yung masasama? Oh, di ba kayo naman gumawa niya sa sarili nyo? Pinili nyong maging masama. So, wag nyong isisi sa mabubuting tao kung may nangyari sa inyo o sa pamilya nyo. Kayo ang naglagay niyan sa pamilya nyo. Kasi pinili nyong maging masama instead na gumawa kayo ng patas na laban. Ay, yung iba nga, wala silang kakayahan magtrabaho, matatanda na, mahihina. Pero nagtatrabaho pa rin kasi gusto nila ng patas na laban sa buhay. Kaya kayong mga kriminal, kung hindi kayo lumaban ng patas sa buhay, sisihin nyo yung sarili nyo. Huwag yung mga taong nagkokondena sa inyo dahil kayo yung nasa mali. Okay? Yung mga tao, makinig kayo. Huwag kayo masyadong tatanga-tanga. Huwag kayo masyadong kupal. Dapat na yan, dapat inaalis nyo na yung katangahan na yan. Huwag nyong imasteral. Grabe naman. Nakaka-stress. Pero masaya pa rin kami kasi ang husay ni PRRD. Yun lang yun. Okay? Babalikan ko kayo. Mga katanga-tangahan at kabobobobohan, babalikan ko kayo mamaya. Okay? So, sige lang. Ituloy ang buhay. At tayo magsaya at magdiwang. Have fun, guys. God bless. Please subscribe, share, like, and click the notification para lagi nyong nakikita yung pagmumukha ko. Okay? God bless, guys. Bye!